So what's up sa inyo mga master? For today's adventure ay mananagpo tayo sa birthday ng aming pastor. At dahil sobrang pinangga namin ang aming pastor ay kinantahan na namin ang happy birthday. Dapat lang talaga napanggain natin ang ating mga pastor dahil sila yung nagdadasal para sa atin para maluwas ang ating mga kalag. Sila yung nagdarasal sa atin gabi-gabi para hindi tayo mailog ng demonyo at hindi tayo mapunta doon sa impyerno. Napakainit at napakaigang pa naman doon sa impyerno. Iwan ko lang sa inyo kung gusto nyong pumunta doon. At the same time, family day na rin to para sa amin kaya dapat talagang sumama ang buong pamilya. Kaya inuban na natin si Angelo at si Eli at inuban na rin natin ang aking mama. At pagkahuma naming kantahan ng aming pastor ay mayroon pa daw water baptism na gagawin at magpapabautismo daw si Angelo. Medyo balod-balod pa nga mga master pero hindi talaga makakapugong yung balod sa aming water baptism. Napaka-importanting sugo talaga ito sa ating mga Kristiyano dahil ito din ang ginawa ni Ginoong Jesucristo. Dapat talaga ng kusang loob mo itong gagawin at ikaw talaga ang magbubuot at magdedesisyon para sa sarili mo. Mabuti na lang talaga at si Angelo ay nagdesisyon para sa sarili niya at sana ay mabuutan na siya na bata. Sa amin mga master hindi talaga pwedeng bautismuhan ang walang buot pa na bata na hindi pa pwedeng magdesisyon para sa sarili niya. Sa iba kasi mga master ay binabautismuhan nila kahit bago pong anak pa lang at wala pang buot. Pero may kanya-kanya tayong paniniwala at may kanya-kanya tayong baruganan. Kaya nire-respeto namin ang kanilang mga paniniwala at kanilang mga pamamaraan. Respeto lang talaga ang kailangan para hindi tayo magkagubot-gubot at magkasamok-samok. At ayan na nga mga master at babautismuhan na si Angelo pati na rin ang pamilya ni Junjun. Silingan lang pala kami ni Junjun at magpapabautismo rin si Rene yung nasa bandang likod. At sobrang tsada talaga tingnan ang epek ng baho dito at palagsik-lagsik pa. Pati ang dagat ay nalipay rin yata sa mga pangyayari. At binautismuhan na nga si Junjun pati ang kanyang pamilya at sigurado akong nalilipay ang Panginoon sa kanilang mga desisyon. At pagkatapos ni Junjun ay susunod na bautismuhan ay si Rene naman. Tingnan nyo mga master, patunay lang talaga na hindi hadlang ating mga kapansanan kung gusto mo talagang sumunod sa ating Panginoon. Kailangan lang talaga na buo ang iyong pananampalataya at hindi ka mahadlok malumos. At pagkatapos nilang lumsan, pagkatapos nilang bautismuhan ay umahon na agad si Angelo. At naibog pa ngang nanonood si Eli dahil gusto rin yata niyang magpabautismo. Pero dahil wala pa siyang buot at hindi pa siya makapagdesisyon para sa sarili niya, kaya tsaka na lang pagdako na niya. At tingnan nyo mga master, sobrang daghan talaga ng mga handa namin para sa aming pastor. At mayroon pa kaming nakaputos na lechon baboy. Iwan ko lang talaga mga master kung inganaha din ba sa inyo kapag may nagbabautismo ay naglilitson din ba kayo? Target lock. At tinarget lock na nga natin yung lechon baboy at tinarget lock na rin ni Madam at ni Eli. At yun na nga mga master, pag human nating matarget lock yung lechon baboy ay SMR check muna tayo. Grabe talaga mga master, medyo taod-taod na rin tayong hindi nakakain ng panit ng lechon baboy. Siyempre ay tutulakan natin yan ng pangmalakasang Royal True Orange. At nagbalhin na nga kami dito sa Daplin dahil medyo malandong dito. Dito sana namin pakakaunon si Eli kaso hindi na niya gustong kumaon. Naibog yata sa dagat kaya gusto na lang niyang maligo. Kaya nanaog na si Eli sa mga batuhan at nagbasa-basa na siya. Ito talaga ang ampay ng mga bata kapag nakita ng tubig ay maliligo talaga. Sayang lang at umuwi na sila Chris at ampay rin niyang maligo dito sa dagat. Dahil naibog tayo ay naligo na rin tayo at nagbasa-basa. Medyo tugnaw pa nung una pero kadugayan ay nawala na rin yung tugnaw. At binasa na natin yung ulo ni Eli at pagkatapos ay lumusbog na kami doon sa tubig. Maganda palang kaliguan dito mga master dahil bunbunan at kaunti lang yung mga bato. At nangita na tayo ng batang dito at pinasakay na natin si Eli sa batang. Nalimtan kasi namin yung kanyang salbabida kaya itong batang na lang ang sasakyan namin. At pasinggit-singgit pa si Eli dahil napakalipay niya dahil first time niyang makasakay dito sa batang. Nadumduman ko tuloy yung mga kabataan namin nung hindi pa uso yung mga salbabida. At pagkahuman naming maligo ay proceed na kami sa part 2 ng aming program. Nagkanta-kanta muna kami at pagkatapos ay nagduduwa naman kami. At nag-apil-apil na rin tayo dito sa aming tinatawag na Bible Quiz. At salamat sa Panginoon dahil masasayon lang yung mga question nating nabunot kaya nasagot natin lahat. At salamat din sa Panginoon dahil nakadaog yung grupo namin. Pero sa game 2 naman ay yung kabilang grupo naman ang nidaog kaya tayo lang kami. Mga bright din at matatalino yung nasa kabilang grupo kaya hindi rin sila papipildi. At pagkatapos namin ay yung mga young people naman ang nipuli. At yung sumunod na duwa ay tinatawag na Dragon Tail Hats. At nakaapas din pala dito si Udong ang kanilang pambato. Kamot na ilikay iyahang ikog. Ha?
two, one. Naputol at nagkasimbuwag-simbuwag pa nga sila dito kaya hindi talaga malaman kung sino ang panalo. Kaya nag-take 2 na lang sila. And 3, 2, 1. At ganun ulit ang nangyari. Nagkaputol-putol at nagkasimbuwag-simbuwag na naman. Kaya sa take 3, kung sino yung mapuputol ay siya yung mapipildi. At may marami pa silang mga duwa, may nag-helmet na wala namang motor. At mayroon pang balibol gamit ang balon na may sulod na tubig. At basta saluan ang labanan, si Udong ang pambato dyan. Wala ni Boto, wala. Okay, pila ka balon na ang pag-guys. Okay po. Grabe, ang galing talagang sumalo ni Udong. Dahil nilaruyan na tayo mga master, ay umuwi na rin tayo. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!